Hello, good morning mga lalabs, mga vayots once again. Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon or gabi saan man sulok ng mundo. Mega love shoutout sa mga kapwa ko po FWs around the world. Hello, mega love shoutout po sa inyong lahat. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. So diretso na po tayo sa ating topic. Naku, pagkatapos ni Ma'am si nagsasabing bring it on, bring it on. Ato na. Romis back dito, may pinatamaan yung dating Miss Body Beautiful na dating artista si Vivian Velez, no? O, sabi niya dito, ayon sa balita, pag magsabi ng bring it on, Vivian may pasaring sa mukhang palaka. Ano ko to? Ito yung balita ha, baka mo sabihin ninyo, trending kaya ito ngayon. Ang mukhang palaka na to, bakit naman palaka kasi? Kaya, mukhang. Or din naman tarsier, or din talagang stress dahil sa kasisilos, di ba? Tila may pinatutsadahan ang actress na si Vivian Velez sa kanyang Facebook post noong Abril 20, 2024 tungkol sa isang mukhang palaka. Aba, sino kaya ito? Ibinahagi ni Vivian sa kanyang post ang kanyang sariling litrato noong Oktubre 12, 2022 na may caption na bring it on, we can do this. Dapat ganyan ang itsura mo kapag sinabi mo ng ang bring it on, hindi yung mukha kang palaka. Patay si bring it on. Sino kaya itong si bring it on? So dito tayo, saan na ba yun? Ang mukhang palakang bring it on. Sandali, tingnan na ng picture ni bring it on na mukha ng palaka. Ayan, si bring it on. Si Ma'am siya. Tinawag ni Vivian Velez na mukhang palaka. Grabe naman yun. Bakit kasi? Ayon sa interview, di ba, dito doon kay Taberna, yung patungkol doon na tinanong ni Taberna patungkol doon kay Sasrugan Dusasot, kay Maharlika, na lagi siyang binoboljak, Attorney Glenn Chong, puting ahas nga, ano ba tawag ni babaeng ahas, di ba tawag ni Maharlika kay Mamsi? So ngayon, may sinabi kasi dito, yung First Lady, na cute daw siya. So may sinagot doon si Liza Marcos kay Tonying na sabi niya, bring it on, honey. You are the size of your enemy. I will never stoop down that level. Every time they say that, they become uglier and uglier. Uglier? Napaka-fresh nga ng mukha ni Maharlika, ni sino ba? Yung mga nagboboljak kay, nila ni Sasrugan Dusasot. Ang gaganda nga nila eh. Tapos si Ma'am si na nagsasabi na lahat daw ng bumabatay ko sa kanya, papangit ng papangit, siya nga itong mukhang walang hilamos ng 2 araw. Na mukhang walang tulog, 1 linggo, tapos 2 araw walang hilamos. Si Ma'am si nga eh. Ikaw nga itong uglier ng uglier dahil sa hindi na alam ni Ma'am si, inom ng alak siguro, batak ng bata. Parte ng parte. Di ba yung may pagano pa siya na lumalaki mata, just call my name. Di ba yung doon sa pa-concert na Bongbong Marcos nung yung kanilang sa De La Salle University na ano ba nila yun doon, alumni. You just call my name. Pag ganyan-ganyan pa si Lisa doon, di ba? Lasing na.
So sabi pa ni Lisa kasi dito, just look at their face. Di ba? Tayo cute pa rin. Yung mga ganitong mukha pala na Bibian Bilis, ito pala yung mga stress. Si Mamsi na mukhang walang hilamos, haggard, lahat na. Ito yung cute at fresh. Wala naman Mamsi. Kung manaway ka sana ng mga itsura ng ibang tao, dapat ikaw yung pinakamaganda. Dapat yung skin mo hindi dry. Dapat yung mukha mo, ganda yung makeup mo, galit siya sa tato. Ayaw ni Liza Marcos sa mga taong may tato. Pero yung kilay niya, tato. Galing, no? Yung bang dinidiscriminate ni Liza, yung pamilyang Duterte dahil may tato, tapos siya, may tato din naman yung kilay niya. Kahit sabihin mo pa yung bayo, tawag na doon, kagaya ng pinsan ko dito, wala na din kilay, kaya tato na. Bio-blooded ba yun? Basta something ganyan. Ganun din yung kay Lisa Marcos eh. Tato din yung kilay niya, pero dinidiscredit ng taong may tato. Ang galing. Bangag na bangag din si Lisa Marcos no, nung interview niya kay Tonyeng. Kalain mo. Sinabi niya kay Tonyeng about Maharlika, nag-meet daw sila, nagkakilala daw sila since 1997 ba yun? 1999. Ilang taon pa lang si Maharlika that time. Batang 90s, nag-aaral pa yata yun, elementary. Wala pang vlogging that time. At sino ba yung presidente that time? Patapos na, si Irap, 1999, di ba yun yung pag-upo niyang first year ni Irap? Marcos. Ramos pa yung presidente nun. Wala pang vlogging that time. Tingnan mo, talagang bangag si Lisa. Ang cute na Lisa. Sila daw, cute pa rin tayo. What a life. Bring it on. There is such thing as karma. Aba, ikaw pa ngayon, yung may lakas ng loob na magsasabing yung mga taong bumabati ko sa'yo, may karma. Ikaw, Liza Marcos, naririnig mo ba yung sarili mo? Hindi ka kaya kakarmahin dito sa ginagawa mo? O, saan ito? Kahapon, may nanalo na naman sa lotere. 46 million pesos Mega Lotto jackpot. Isang tao lang ang nanalo. Sabi dito ng GMA News, nagwagi. O, sabi na, may nanalo na. O, sino ba dito yung nanalo? Si Thinking Pinoy ba? Si Liza Marcos? Or si Mel Robles? Ay, sama-sama silang magiging milyonaryo, ha? Nagwagi ang isang mananaya sa 6-44 Mega Lotto daw. Ngayong gabi kung saan makakamit niya ang higit sa 46 million pesos jackpot prize. Kamakailan yon? Noong April 13, may nanalo din. Saan na ba yun? Ng jackpot din at yun ang matindi, mga lalab sa mga bayots dahil, saan na ba yun? 222 million pesos yung napanalunan. Talagang ang kapal ng mukha ni Liza Marcos, magsasabing stress yung mga tao na nang batikos sa kanya. Ito siya nga more stress. Panay ka na nanalo dyan sa lottery, hindi mo man lang mapa-facial yung mukha mo. Hindi mo man lang mapaayos yung napaka-dry ng skin mo. Maganda pa naman yung balat ni Liza Marcos dahil talagang masasabi mong Pilipina, brown. No? Hindi mo na niya kailangang magbilad pa sa araw, magpatan. No, maggaya ng mga alaga ko dito, pag tag-init, ayun, nagbibilad doon, halos magka-cancer na yung balat, mag-brown lang. Ano kaya ng balat ni Mamsi, sa totoo lang? Ano talaga, pero ito, bakit ito may ganito siya? Tingnan mo balat ni Mamsi, maganda, pati mata, may kahawig, di po ba? Ayun, sa totoo lang, maganda yung balat ni Liza. Talagang Pilipina. Pero napaka-dry po.
Halatang hindi alaga. Mapay liig niya. O, tingnan mo yung liig niya dito. 3 layer na. Dinaig pa niyo yung cake na ano, Baskin Robbins. Hindi pala cake, Baskin Robbins. O, dyan sa Pilipinas, ano ba yung mahal doon? Goldilocks? Na cake? 3 layer. Ano ba to? Pangkasal, pang birthday, pang binyag ba yung para liig ni Lisa, nakala mo cake na ganyan. Yun kasi naririsbakan ka eh. Bago ka man lait ng mga tao na sasabihin mong sila ay habang tinitira ka, papangit sila ng papangit at ikaw naman ay pakyut ng pakyut, mas cute pa rin ikaw. Diyos ko po, patawarin. Manalamin ka, First Lady. Dahil para makikita mo kung gaano ka ka-cute. Baliktad na pala ngayon, no? Yung napakaganda, gaya ni Maharlika, gaya na ni Sas na tingnan mo, Vivian Viles, fresh na fresh. Yun na pala yung stress. Tapos yung mga napaka-dry na balat na mukhang walang hilamos, etc. Yun na pala ngayon, yung gaya pala, baliktad pala. Gaya nila ni Sasasot na napaka-cute, fully makeup, maganda yung gising, fresh na fresh. Yun na pala ngayon yung stress. Kaya pala ni Lisa na mukhang walang hilamos, walang lotion, dry yung balat, yung leeg, 3 layer, dinaig pa yung Goldilocks na cake, pambinyag ba, pangkasal, pang-anniversary. Yun na pala ngayon yung cute at fresh. Ay, naku po, gusto patawarin na nga.